Sa wakas, hinatulan na ng ICC itong si dating Presidente Digong Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito latest update tungkol dito sa matinding hatol na iginawad, ibinigay kay Digong Duterte. Ngayon ay kasalukuyang nakakulong diyan po sa Dahig, Netherlands. Alam niyo ba, mga kaibigan, ang hatol kay Digong Duterte, magugulat ho kayo. Kaya naman pala, itong kanyang mga taga-suporta ay bago hatulan itong si Digong Duterte ng ICC ay nagsasaya ho sila, nagdarasal dahil ang sabi nila ay ilang oras na lang lalaya na si Digong buhat sa kulungan dahil hahatulan na. I-like lang po natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please like and subscribe my YouTube channel. Ito aba ay kung magugunita nyo, kung updated kayo, kahapon o nung isang araw pa, halos magdamag nag-vigil itong taga-suporta ni Digong Duterte at ni Sara Lustay Duterte. Pinapanalangin nila ho na itong si Digong Duterte ay makalaya at aproban katigan ng ICC ang kanilang apila na dapat makalaya itong si Digong Duterte. But ito na po, mga kaibigan, ay mamaya bago tayo magpatuloy, sandali lang, may nakalimutan ako. Maging ang mga vlogger na tagapagtanggol ni Sara Lustay Duterte at vlogger nitong si Digong Duterte, nagpapakalat pa ho ilang araw na ilang oras na lang ay lalaya na si Digong Duterte. Ay para sa lubos nyo pong kalaman at katotohanan para hindi kayo mabiktima ng fake news. Ito, sa wakas, hinatulan na ng ICC si Digong Duterte. Makakalaya nga ba ang hatol? Mga kaibigan, ay mas mabuti pa. Kapit mga kaibigan, wag ko kayong alis. Ibabahagi ko po sa inyo itong naganap na hatol ni Digong Duterte. Ano nga ba, mga kaibigan? Shout out po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. Ito ho, at mainit-init pa. Talagang mainit pa sa sabaw na mainit. Pakinggan natin. Unang hukuman, kanina nga lang po ay binasura na ng International Criminal Court o ICC ang apelang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa hukuman, nabigo ang defense team na patunayang mali ang naunang desisyon ng pre-trial chamber na ibasura ang hiling na pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Nireject po ng hukuman ang lahat ng grounds na ibinunto ng kampo ng dating Pangulo sa kanyang apela. Sa unang ground, sinabi ng defense team ng dating Pangulo na nagkamali ang pre-trial chamber nang sabihin itong pwedeng tumakas ang Pangulo o hadlangan ang panglilitis. Naku po! Ay heto na mga kaibigan. Paano yan lumalabas so? Na itong hatol kay Digong Duterte ay hindi na siya makakauwi ng Pilipinas. Mas matindi pa mga kaibigan. Itong susunod ay babahagi ko po sa inyo. Kaya takapito, panoorin po natin at pakinggan. At sa second round naman, sinabi ng defense team ni Duterte na hindi patas ang pagsasantabi ng pre-trial chamber na state guarantees at mga maigpit na kondisyon sa pagbalaya sa dating Pangulo. Kabilang sa mga guarantees na ipinunto ng kampo ng dating Pangulo ay ang pagkupkup sa kanya ng isang bansa. At sa third round, sinabi ng kampo ng dating Pangulo na hindi kinukonsidera ng pre-trial chamber ang kalusugan ng Pangulo. So lahat... ang daming umiiyak na mga didilis sa naganap na hatol mga kaibigan. Ang balita ko ay nagkakaubusan na ng mga tisyo na paninda dyan sa part 2 ng Davao o sa iba't ibang lugar kung nasaan ang ilang taga-suporta ni Digong Duterte. Dahil pamunas-unang luha, tumulo na ang luha sa inyong mata. Mga didiliso, tumutulo ang luha. Unang grounds na yan ay binasura na po ng appeals chamber. Hindi pinagbigyan ang interim release ng dating Pangulo. Mga kapatid,
Yan mga kaibigan, maliwanag ko buhat sa News 5. Sa lahat po ng hindi nakakaalam, si dating Presidente Digong Ho ay hinatulang kahapon. Humigit kumulang alas 5 oras sa Pilipinas, na yan po ay live na ginanap buhat sa ICC, at napanood din po natin ang aktwal na pagbasa ng hatol. English po ang ika nga po ay pagbasa ng hatol sa kanya, at binibigyan po natin ng anumang public opinion na Tagalog. Ngayon, ang naging hatol ho ng korte, ng ICC kay Digong Duterte ay nireject ho ang hiling apila ng kampo ni Digong Duterte na pansamantalang kalayaan. Yan ho ay final na, dahil yan po ay apila ng kampo ni Digong Duterte. Ang ibig sabihin po dito, maliwanag, ay hindi na po makakalabas ng kulungan itong si Digong Duterte habang nililitis ho ang kaso laban sa kanya na crimes against humanity. Kumpirmado po yan, at ika nga po, iyan ho ang matinding hatol na ibinigay kay Digong Duterte. Ngayon, nasabi po natin datapuat sa puntong ito na si Digong Duterte ay lalabas na ng kulungan at hinatulan ng ICC. Yan ho ay pinapakalat ng mga kampo ni Digong Duterte, ni Sara Lustay Duterte, na ilang araw ho nakalat sa social media, malalaking stream media, na sila ay nagyayabang. Sila ho ay nagpapakalat ng anumang peke na balita, fake news, laban sa hatol dito po kay Digong Duterte, na sabi nga niya, ilang oras na lang, ilang araw na lang ay lalabas na at lalaya na itong si Digong Duterte dahil lahatulan na ng ICC. Wala pong katotohanan yan mga kaibigan, dahil ang hatol po kay Digong Duterte ay hindi na makakalabas ng kulungan. Nireject po ang apila na pansamantalang kalayaan. Kaya't nagkakaubusan nun ng tisyo sa mga tindahan ng mga tisyo, dahil itong mga didilis ay tumutulo ang luha. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng didilis. Yung ibang didilis ay tumutulo ang luha dahil sila ho ay hindi nagtagumpay dito sa pinapakalat nila na fake news na makakalaya na daw po si Digong Duterte na kanilang amo. Nako, ang hirap sa inyo Yung hilig nyo na ikangay magpanggap, kayong mga didilis kayo, ang hilig nyong magyabang na wala naman at napakalayo sa katotohanan. Yun po mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi po natin na itong si Digong Duterte ay lalabas na ng kulungan dahil hinatulan na nitong ICC, wala pong katotohanan yan. Yan ho ay pinapakalat lang na fake news ng mga didilis kampo ni Digong Duterte. Mga kaibigan, ngayon ho, si Digong ay nandiyan po mananatili sa kulungan sa Dahig, Netherlands. Yan po ang buong katotohanan. Sa like ko sa video na ito, maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.